Pinaaresto na ng Senate Committee on Women and Children si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa di niya uli pagsipot sa pagdinig sa kabila ng sabpina. Inilahad naman sa pagdinig ang mga umunoy money-making schemes ng simbahan ni Kibuloy. May report si Mav Gonzalez. Kahit may sabpina na, no-show pa rin si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dahil dito, I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. sabi ni Senator Risa Hontiveros, nagpadala ng sulat ang abogado ni Kibuloy sa komite noong February 28. Nakasaad dito na paglabag daw sa karapatan ni Kibuloy kung pipilitin siyang humarap sa komiteng nagdeklara na sa kanyang guilty. Napapahiya at nahaharas lang umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Giit ni Hontiveros, hindi uubra ang ganitong dahilan. Inalmahan din ni Senador Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Kibuloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Noted ang pagtutol ni Senator Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagdinig, 2 dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat ng umanay money-making schemes ng grupo. Ang isang OFW sa Singapore, umabot daw sa puntong hindi na makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa tithes o ikapo. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Ginagamit din daw ng grupo ang kanilang mga miyembro para makapag-remit ng pera sa Pilipinas o kaya'y makapag-loan. Because in Singapore, no one is allowed to send bulk of money on one single day. But one day, they also asked me to send like more than 100,000. Gamit po nila yung mga work permit ng mga members dito to loan money in certain loan companies. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na Children's Joy Foundation Incorporated sa Canada na sinimulan ni Kibuloy, ginamit ang kanyang mga koneksyon para makalikom ng pera para sa mga bata. Nakakalikom daw sila ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi. Pero most of the funds hindi na pupunta talaga sa bata. Ang Canada Revenue is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Nag-resign si Makiling noong 2019 matapos magpadala ng 1 million Canadian dollars sa Pilipinas nang walang paliwanag. Sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na iligal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng hustisya para sa kanilang lider. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.